Yulin Castro nagsalita na tungkol sa controversial na food review. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. Panoorin po muna natin ang video clip na ito. Coffee break. Dami. Out of all of you, all of you, walang nag-rest. Even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Ang PWD. Ninyo dyan, walang masarap sa inyo. Ni isa. Puta. Yeah. Dito nagsimula ang controversial na issue na kinaharap ni Yulin Castro, also known as Yobab, na isang content creator kung saan nagbigay po siya ng isang food review sa isang cafe sa Iloilo. Matapos nga na matatandaang nakatanggap siya ng pambabatikos matapos mag-viral ang TikTok video niya kung saan nagkomento siya tungkol sa mga pagkain at inumin sa nasabing cafe. Sabi niya, walang masarap, even the drinks, even the lasagna, lahat tabang. Sabi niya, sabi ni Yulin sa video. Patuloy pa niya, ang dami niyo dyan, walang masarap sa inyo ni isa. Binasag ni Yulin ang kanyang katahimikan tungkol sa issue sa pamamagitan ng isang vlog. So panoorin natin ito. Iloilo. Okay, so nag-start kasi to na nasa Iloilo kami, nagbakasyon kami doon, and then nagpunta kami sa coffee shop na to. Kahit kakagaling lang natin kasi ng sinehan. Tapos gusto namin mag-coffee. Oo. Tapos wala nang bukas late na. Wala nang bukas late na, yun na lang ata yung bukas. So sabi natin, try natin kasi wala naman ito sa Manila. Oo. So tinry namin. Tapos umorder talaga ako ng madami kasi ganun talaga ako. Pag kumakain ako, orderin ko lahat ng mga nandun para matikman ko lahat. Tapos honestly, hindi po talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Hindi mo naman sinabi wag puntahan. Hindi ko sinabing wag puntahan, hindi ko sinabing magsara kayo, ganun. At saka about doon sa pagmumura kasi, yun kasi yung inaano nila sa akin. Main issue eh. Main issue nyo is nagmura ako doon sa pagkain. Minura mo daw yung food. Hindi ko po minura yung pagkain, yung Dyan walang masarap sa inyo. Ni isa. Puta. Dyan walang masarap sa inyo. Ni isa. Puta. yung staff, yung cafe, wala akong minura. Expression ko lang po talaga yun. Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko. Naintindihan ko po yung frustrations na naramdaman nyo. Kasi hindi nyo nga po pala gets yung humor ko. Akala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko, lahat ng followers ko. So, Isa sa mga unang ipinaliwanag niya ay ang pagmumura niya sa video. Main issue niyo is nagmura ko doon sa pagkain. Hindi ko po minura yung pagkain, yung stop, yung cafe. Wala akong minura. Expression ko lang po talaga yon. Well, gets ko po sa mga hindi nakakagets ng humor ko. Naintindihan ko po yung frustration na nararamdaman niyo kasi hindi niyo po pala gets yung humor ko, sabi niya. Kala ko po kasi lahat nagigets na yung humor ko, lahat ng followers ko. Doon ako medyo nag-lean sa gets naman ako ng supporters ko sabi niya. Gayunpaman, aminado din siyang may mga pagkakamali siya. May mga pagkukulang naman talaga kasi first hindi tayo naglagay na disclaimer. Hindi ako nag-disclaim, tapos hindi ko rin in-explain kung ano yung kulang. Hindi ako naging constructive doon sa feeling kong kulang sa panlasa ko. Yung pagkukulang ko doon ay yung hihingi po ako ng pasensya. Kasabay nito ay humingi din siya ng paumanhin sa mga taong nasa likod ng cafe. Panoorin natin ito. Kasi halos sa lahat ng mga videos ko naman, sa pag nagpo-food trip kami, lagi ko naman sinasabi na, guys, kanya-kanya tayong panlasa dito, pwedeng masarap sa akin, pwedeng sa inyo, hindi, or vice versa, ganon. So, etong video lang talaga to, hindi ako nakapaglagay. Kasi diba sa TikTok, saglit lang naman ang videos. Diba, kung napapansin nyo, mga TikTok videos ko, saglit lang. At saka, ang akala ko, kilala ko lahat ng followers ko na maiintindihan nila yung humor ko. So, hindi ko in-expect talaga na lalaki to ng sobra. Na mabigat pala yung mabibitawan. Yes. Para sa ilan. Yes, para sa ilan. According to Miss Yulin Castro, ay aminado siya sa lahat ng kanyang mga pagkakamali at tinitake niya po yung accountability doon po sa pagkakamali na yon. Ang hindi niya lang kayang tanggapin ay yung mga hate comments at nauwi na sa body shaming ang kanyang mga natatanggap na masasakit na salita
galing sa mga netizen. Sabi niya is kung siya lang naman talaga ang binabody shame, is hindi naman talaga siya nasasaktan dahil buong buhay niya ay nilalait siya dahil sa pagiging plus size niya. Pero, isa sa mga ikinakasakit ng kalooban niya is yung pati yung mga plus size na katulad niya ay kasama din sa mga nanlalait at talagang nakakarinig siya ng masasakit na salita. According to her, ay nire-represent niya ang mga plus size dito sa Pilipinas. Kaya naman ganun po katindi yung sakit na naranasan niya at naniniwala siya na deserving na niya ang lahat ng mga hate comments, pero hindi para po umabot sa pagbabody shame at halos i-post or i-chat po siya at isendan siya ng mga messages na gawin yung isang bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tao. Ito yun, panoorin natin. So, tinurn niya siya into body shaming, into hate, tapos ang dadaming mga hurtful Comments, words. Tsaka mga ad hominem, wala nang connect sa Alam ko, pangyayari. na-bother ako, may mga nag-message sa akin na magpakamatay ka na, mag-suicide ka na. So, parang, hoy, paano nyo nasasabi sa tao yun? So, ganun po katindi yung mga pinagdaanan ni Miss Yulin. Kaya naman sa kanyang inilabas na point of view with regards to that issue, pinaliwanag niya yung kanyang sarili sa publiko at kasabay nito ay nagpakumbaba siya at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Ang sinasabi pa nga ng mga netizen matapos nga itong mangyari is that ganito niya po ipinaliwanag yung kanyang sarili patungkol sa isyong ito. Let's watch this video. Ko po, unang-una po, hindi ko po binastos ang culture ng mga Ilonggos. Hindi mo intention. Hindi ko intention bastusin ang culture nyo. Hindi po ako pumunta doon para lang siraan yung pagkain. Message mo naman. Inamin ni Miss Yulin na nasaktan din siya sa mga negative comments na nakuha niya kaugnay sa isyong ito. Sabi niya, doon sa body shaming hindi ako nasaktan. Walang kumurot sa akin kahit kasi guys, nalagpasan ko na to at buong buhay ko binubuli ako, body shaming, tinatawag ako ng names kung anong-ano, hindi ko nasaktan doon. Nasaktan ako sa sunod-sunod na hate kasi ngayon lang ako nakaranas nito. Sobrang new sa akin. So parang ako nakita ko yung sunod-sunod na hate, ang nasa isip ko, ano to, bakit ganito ang nangyayari? Dagdag pa niya, may nasaktan ako para sa kapwa ko plus size kasi di ba nire-represent ko ang plus size community? Kasi di ba feeling ko hindi naman lahat ng kayang i-accept yun. Hindi naman lahat ready doon. Paano na lang kung iba ang binash nyo, sabi niya. So, yun po yung kanyang mga litanya no, sa kanyang initial interview na talagang pumukaw sa ilang atensyon na mga netizen. Kasi matagal-tagal na rin panahon na parang inaantay yung kanyang public apology dahil po dun sa mga hate comments at sa lahat ng mga nagagalit, lalo-lalo na po sa mga taga Iloilo na kanyang nasaktan. Pero sa kanya pong video sa YouTube, pinakita niya rin na hindi lang naman daw yon ang kanyang nakritik kasi may mga masasarap din po doon po sa Gimaras na kanyang binigyan ng papuri. At kasabay nito, dahil po talagang nandun na siya sa point of ng kanyang buhay na kailangan niya, tinanggap niya sa sarili niya na nagkasala siya, ito po yung kanyang public apology. Let's watch this. Message ko doon sa coffee shop, wala po akong masamang intensyon doon sa sinabi ko, doon sa naging review ko. Hindi po para murahin ko kayo, hindi po para murahin ko yung pagkain or lahat ng staff doon. Hindi po yun yung intention ko. Kung yun po ang sa tingin nyo, ang naging intention ko is, pasensya na po kayo kung hindi po ako hindi ko po mas na-detalye ng buo. Yung buong video, kaya po baka na-misinterpret po nating lahat. Pero hindi ko po para sirain yung 20 years na po yung business nyo. Hindi ko din po talaga in-expect na kaya ko bang magbasara ng negosyo. Hindi po. Never ko pong hihilingin na kahit kanino pa man yan, na may magsaradang dahil lang sa akin. Ayoko naman po ng ganun. Siyempre, mas gusto ko po yung alam kong mas nakatulong ako sa inyong, mas lumago kayo ng dahil dun sa feedback po. Saka sana po bati-bati na po tayong lahat. Okay, this time naman, message mo. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!